Nasa bahay ka, tahimik ang lahat, tapos nagbihis ka. Biglang may nagsabing, "Uy, bakit hindi mo man lang sinabi na aalis ka pala?" At ikaw, sasagot ka ng, dyan lang naman ako." Tapos biglang, "Hindi ka ba marunong makisama?" Boom! Isang simpleng pag-alis lang, naging issue na ng respeto. Pero ito ang mas nakakagulat. Minsan hindi naman talaga walang respeto ang mga introvert. Hindi lang sila sanay humingi ng permission para sa mga bagay na sa tingin nila ay personal na desisyon nila. At dito nagsisimula ang gulo. Kasi para sa isang extrovert o isang highly social na tao, ang hindi pagsasabi ay parang pagtatago. Pero para sa mga introvert, ang hindi pagsasabi minsan ay simpleng hindi naman kailangang sabihin. Kaya ngayon pag-uusapan natin kung bakit may mga introvert na kapag may gusto silang gawin, hindi na nagpapaalam kung okay lang ba. Hindi dahil bastos sila, hindi dahil wala silang pakialam, at lalong hindi dahil feeling superior sila. Minsan, iba lang talaga ang definition nila ng respeto. May isang maling stereotype tungkol sa mga introvert. Kapag tahimik, suplado. Kapag hindi sumasali, walang pakisama. Kapag hindi nagsasalita, walang respeto. Kapag hindi nagpapaalam, mayabang. At kapag nagdedesisyon ng mag-isa, grabe, feeling independent. Pero teka muna, hindi ba pwede na ang isang tao ay tahimik pero respectful? Hindi ba pwede na hindi siya madaldal pero marunong rumespeto? Hindi ba pwede na hindi siya humihingi ng permission dahil alam niyang may mga boundaries ang ibang tao at may mga boundaries din siya? Ang mga introvert ay hindi automatic na independent at ang mga extrovert ay hindi automatic na respectful. Personality style lang ang introversion, hindi ito moral character. Hindi ibig sabihin na dahil tahimik ka, mabuti ka, at hindi rin ibig sabihin na dahil madaldal ka, masama ka. Pero kapag introvert ang pinag-uusapan, may isang pattern na madalas napapansin. Kapag may decision silang tingin nila ay sakop ng sarili nilang buhay, mas gusto nilang mag-inform kaysa humingi ng permission. Pupunta ako doon. May gagawin ako mamaya. Mag-isa muna ako. Hindi ako sasama. At kapag tinanong mo ng, bakit hindi ka nagpaalam? Ang sagot nila, bakit? Kailangan pa ba yun? Diyan nagsisimula ang drama. At kung ikaw ay introvert, baka ilang beses mo nang narinig yung, wala ka talagang pakisama? Pero kung hindi ka naman introvert, baka iniisip mo naman, bakit ang hirap lang magsabi? So ngayong gabi, hindi natin ide-defend blindly ang mga introvert. Hindi rin natin sila aatakihin. Susubukan nating maintindihan kung ano ang nangyayari sa loob ng utak nila kapag pinipili nilang hindi humingi ng permission. At may plot twist tayo sa dulo. Dahil baka ang tunay na issue ay hindi kung bakit ayaw nilang humingi ng permission. Baka ang tunay na issue ay kung kanino ba talaga sila dapat humingi ng permission. Para sa maraming introvert, ang privacy ay hindi pagtatago. Ito ay normal na bahagi ng buhay. Isang araw, may introvert na babae. Ang pangalan niya ay Joanne. Si Joanne ay nasa bahay kasama ang pamilya niya. Tahimik lang siya buong umaga. Nagtrabaho, kumain, naglinis ng konti. Tapos bandang 5:00, kumuha siya ng bag at lumabas. Pagbalik niya, tinanong siya ng nanay niya, "Saan ka galing?" "Lumabas lang." "Sino kasama mo?" "Mag-isa lang ako." "Bakit hindi ka nagpaalam?" At doon na, "Anak, hindi naman kita pinagbabawalan. Ang hinihingi lang namin, magpaalam ka." Para sa nanay niya, simpleng communication lang yon. Pero sa utak ni Joanne, bakit kailangan kong i-report lahat ng galaw ko? Ito ang unang plot twist. Hindi naman niya iniisip na hindi ko kayo nire-respeto. Ang iniisip niya ay, wala naman akong ginagawang masama. At ito ang malaking difference. Sa psychology ng maraming introverted na tao, may mataas na value ang autonomy. Yung pakiramdam na ikaw ang may control sa sarili mong oras, space at mga decisions. Kapag lumabas sila ng hindi nagsasabi, hindi automatic na rejection yon sa family. Minsan ang logic lang ay, adult na ako, safe naman ako, wala naman akong kailangang i-consult.
At dahil hindi nila nakikita ang pag-update bilang necessary, hindi nila ito ginagawa. Kung introvert ka, hindi ibig sabihin na tama na hindi magpaalam kahit kailan. May mga taong genuinely nag-aalala sa'yo. Kung may responsibility ka na kasama sa bahay, may oras ng uwi, may safety concern, o may taong umaasa sa'yo, communication is still important. Pero kung ikaw naman yung kausap ng introvert, huwag agad i-translate ang silence nila bilang disrespect. Minsan, ang silence ay silence lang. Hindi lahat ng hindi pagpapaalam ay rebellion. Introverts often separate permission from respect. May isang lalaki, siya si Anjo. May mga friends siyang nagyaya. Gala tayo tonight. Ang sagot niya, sige. Tapos nag-message siya sa bahay. Lalabas ako mamaya. Hindi. Pwede ba akong lumabas mamaya? Napansin ang kapatid niya. Bakit parang nagdedesisyon ka na agad? Sagot ni Anjo, hindi naman ako nagpapaalam para humingi ng permission. Nag-i-inform lang ako. At dito nagkakaroon ng misunderstanding. Para sa ibang tao, kapag nagsabi ka, dapat may chance akong magsabi kung okay o hindi. Para naman kay Anjo, kapag nagsabi ako, ginagawa ko ito bilang courtesy, hindi bilang request. Napakalaking difference. Ang salitang paalam kasi sa Filipino culture, minsan ay may dalawang meaning. Una, informing. Pangalawa, asking for approval. At kapag hindi malinaw kung alin doon ang ibig mong sabihin, nagkakaroon ng conflict. Introverts tend to dislike unnecessary negotiation. Kapag alam nilang decision nila yon, gusto nila na simple lang. Pupunta ako. Hindi, pupunta ba ako? Okay lang ba? Sure ba kayo? May objection ba? Pwede ba? Baka may masasabi kayo. Dahil kapag bawat maliit na desisyon ay kailangang aprubahan ng ibang tao, pakiramdam nila nawawala ang kanilang personal autonomy. Kaya kung introvert ka, matutong sabihin ng malinaw. Nagsasabi ako para aware kayo, hindi dahil humihingi ako ng permission. Pero tandaan, hindi lahat ng decision ay personal. Kung shared responsibility yon, dapat may consultation. Kung may ibang taong directly affected, kailangan mong makipag-usap. Ang pagiging independent ay hindi ibig sabihin na wala kang accountability. Pero wait, kung ganon, bakit may mga introvert na sobrang hirap magsabi kahit obvious naman na kailangan nilang magsabi? Bakit may mga taong mas gustong umalis quietly kaysa makipag-usap ng 2 minuto? Dito nagiging mas interesting ang story. Minsan hindi ayaw ng mga introvert sa tao. Ayaw nila sa interrogation. Anong gagawin mo? Bakit? Kanino? Anong oras? Bakit ngayon? Bakit hindi bukas? Bakit kailangan mong pumunta? Sure ka? Kung ikaw ay social at comfortable sa conversation, normal questions lang ang mga to. Pero para sa mga introvert, para itong interview. At ang mas masakit, alam nila kung saan ito hahantong. Kapag sinabi nilang, mag-isa lang ako, ang susunod ay, bakit wala kang kasama? Kapag sinabi nilang, gusto ko lang magpahinga, ang susunod ay, may problema ba? Kapag sinabi nilang, hindi ako sasama, ang susunod ay, bakit? At kapag sumagot sila ng, wala lang, may tampo ka ba? Galit ka ba? May problema ka ba sa amin? Kaya eventually, natututo ang mga introvert ng isang strategy. Huwag na lang magsabi. Hindi dahil gusto nilang maging secretive, kundi dahil sa experience nila, ang simpleng information ay nagiging 20-minute conversation. Ito ang psychology ng avoidance. Kapag ang isang interaction ay repeatedly associated with stress, criticism, pressure, o emotional exhaustion, natural sa tao na iwasan ito. Parang utak na nagsasabi ng, last time nagsabi ako, ang daming tanong, so next time hindi na lang ako magsasabi. Ang pagiging secretive minsan ay learned behavior, hindi personality, experience. Kaya kung may introvert sa buhay mo at gusto mong mas maging open siya, huwag mong gawing interrogation ang communication. Instead of, bakit? Try mo yung, okay, noted, ingat ka. Instead of, bakit ayaw mong sumama? Try mo yung, okay lang kung ayaw mo, next time na lang.
Kapag naramdaman ng isang tao na safe siyang magsabi nang hindi nagkakaroon ng automatic interrogation, mas mataas ang chance na magsabi siya. Ang mga introvert ay maaaring umalis sa social situation hindi dahil ayaw nila sa mga tao, kundi dahil ubos na ang social energy nila. May birthday party, maraming tao, may videoke, may mga tita, may mga pinsan, may isang extrovert na sobrang saya, nakikipagkwentuhan sa lahat. Tapos may introvert sa corner, tahimik, nakangiti kapag may lumalapit, sumasagot kapag kinakausap. Pero after 2 hours, uuwi na ako. May magsasabi ng, grabe, ang KJ mo naman, hindi man lang nakikisama. Pero ang hindi nila alam, sa loob ng 2 oras, ginamit na ng introvert ang social battery niya. At kapag ubos na yon, kailangan niya ng solitude para makabawi. Pero hindi ito excuse para maging rude. Kung aalis ka, pwede kang magsabi ng, salamat sa invite, uuwi na muna ako. Simple, pero hindi rin fair na sabihin ng mga tao na kung gusto mo talaga kami, hindi ka aalis. Because affection and social stamina are not the same thing. Maaari kang mahalin ng isang tao at kailanganin pa rin niyang mapag-isa. Maaari kang respetuhin ng isang tao at hindi pa rin siya sumama sa lahat ng lakad. Maaari kang kaibigan ng isang tao at hindi mo siya maririnig araw-araw. Kaya kung introvert ka, communicate your limits before disappearing. Guys, uuwi ako ng maaga. Hindi ako magtatagal. Need ko na mag-rest. Hindi mo kailangang gumawa ng essay. At kung ikaw naman yung kausap ng introvert, huwag gawing personality attack ang need nila for solitude. Hindi lahat ng paglayo ay rejection. Minsan, recharge lang ito. Pero ito yung medyo uncomfortable. May mga introvert na ginagamit ang introvert ako para takasan ang mga responsibilities. At oo, kailangan din nating pag-usapan yon. Ang pagiging introvert ay hindi excuse para maging inconsiderate. May group project, 4 sila, may deadline bukas. Nag-message ang group, guys, sino gagawa ng presentation? Tahimik si Ben. After 3 hours, wala pa ring reply. Kinabukasan, sorry, introvert kasi ako, hindi ako mahilig mag-chat. Hindi yun introversion. Yun ay poor communication. May family gathering, may kailangang sunduin. Sinabihan ka, please, sabihin mo kung hindi ka makakapunta. Hindi ka nagsabi, hindi ka dumating. Tapos sasabihin mo, introvert kasi ako. Again, no, hindi problema ang pagiging tahimik. Ang problema ay yung hindi mo ginawa ang responsibility mo. Mahalagang distinction ito. Introversion explains preference. It does not automatically justify behavior. Kung introvert ka, pwede kang mahiyain, pwede kang hindi mahilig sa mga calls, pwede kang madrain sa mga crowds, pero maaari ka pa rin matutong mag-message. Hindi ako available, hindi ako makakapunta. Sorry, kailangan ko munang mag-rest. Hindi ko kayang gawin yon ngayon. That is still respect. Kaya tanungin ng sarili, ginagawa ko ba ito dahil introvert ako o ginagawa ko ito dahil ayaw kong harapin ang discomfort? Napakalaking difference. Minsan introversion talaga, minsan avoidance, minsan fear of confrontation, minsan pagiging passive. At kailangan nating maging honest. Hindi lahat ng tahimik ay emotionally mature at hindi lahat ng independent ay responsible. Minsan ang pagiging hindi nagpapaalam ay response sa isang environment kung saan pakiramdam ng isang tao ay hindi naman siya pakikinggan anyway. Ito ang mas malalim. May isang teenager. Every time may gusto siyang gawin, pwede ba akong pumunta dito? No. Pwede ba akong sumama sa kanila? No. Pwede ba akong magstay ng late? No. Kaya eventually, one day hindi na siya nagtanong. Umalis na lang siya. At sabi ng parent niya, bakit hindi ka nagpaalam? Alam ko naman kasi ang sasabihin niyo. Ngayon, hindi ibig sabihin na tama yung ginawa niya. Pero kailangan nating maintindihan ang psychological pattern. Kapag paulit-ulit mong nararanasan na ang request mo ay rejected without discussion, natututo kang huwag nang mag-request.
This is where autonomy and control collide. Kapag ang isang tao ay pakiramdam niya controlled siya, mas lumalakas minsan ang desire niyang ipakita na may control pa rin ako sa buhay ko. May concept sa psychology na tinatawag na reactance. Kapag naramdaman ng isang tao na sobrang nililimitahan ang freedom niya, maaari siyang magkaroon ng stronger urge na gawin ang ipinagbabawal. Kaya minsan ang bawal ay nagiging mas gusto ko tuloy gawin. Hindi dahil gusto nilang maging pasaway, kundi dahil ang utak natin ay allergic sa pakiramdam na wala kang choice. Kaya kung parent, partner o kaibigan ka ng isang introvert, mag-iwan ng space for autonomy. Instead of, bawal yan, try mo yung, concern ko ito, pag-usapan natin. Instead of, hindi kita pinapayagang gawin yan, try mo yung, anong plano mo para maging safe? Kapag may sense of agency ang isang tao, mas madali siyang makipag-cooperate. Ang totoong respeto ay hindi automatic na pagsunod sa gusto ng ibang tao. Ito ang point na madalas hindi natin napapansin. Sa maraming Filipino families, may idea tayo na kung nirerespeto mo ako, susundin mo ako. Kung mahal mo ako, sasabihin mo lahat. Kung close tayo, dapat kasama ako. Kung pamilya tayo, dapat may say ako. At may sense yon. Community matters. Pakikisama matters. Family matters. Pero may boundary. Ang pakikisama ay hindi dapat maging pagkawala ng sarili. Dahil kung ang definition natin ng respeto ay gawin mo ang gusto ko, then that is not always respect. Sometimes that is control. At dito natin maiintindihan kung bakit may mga introvert na hindi humihingi ng permission. Hindi dahil gusto nilang bastusin ka. Minsan gusto lang nilang sabihin, nire-respeto kita. Pero gusto ko ring respetuhin mo na may sarili akong mga desisyon. Imagine a friend telling you, hindi ako sasama tonight. Kailangan ko ng alone time. Ang immature response ay, wow, hindi ka marunong makisama. Ang mature response naman ay, okay, enjoy your rest. Imagine a sibling saying, may lakad ako. Ang mature response ay, sige, ingat. Hindi kailangang bawat desisyon ay maging referendum. Learn the difference between permission, information, consultation, consent, at courtesy. Magkakaiba sila, at kapag hindi natin pinaghiwa-hiwalay ang mga yon, kahit simpleng hindi ako sasama, ay nagiging hindi mo ako nirerespeto. Hindi. Minsan ang ibig sabihin lang nito ay hindi ako available. Baka hindi permission ang kailangan natin, kundi boundaries. Ito ang pinaka-importanting insight. Kapag sinabi ng introvert, hindi ako humihingi ng permission, hindi natin dapat agad itanong, bakit? Ang mas magandang tanong ay, permission ba talaga ang kailangan sa situation na ito? Kung adult kang nakatira mag-isa, hindi mo kailangan ng permission para pumunta sa coffee shop. Pero courtesy ang pagsasabi sa taong umaasa sa'yo kung may responsibility ka. Kung may partner ka, hindi mo kailangang humingi ng permission para magkaroon ng sariling mga hobbies. Pero kailangan mo makipag-communicate kung may shared plans kayo. Kung may pamilya ka, hindi ibig sabihin na dahil family kayo, automatic may access sila sa lahat ng mga personal decisions mo. At kung introvert ka, hindi ibig sabihin na dahil ayaw mong magsabi, wala ng accountability. Boundaries work both ways. May boundary ka na hindi ko kailangang i-explain lahat. Pero may boundary din ng ibang tao na gusto kong malaman kung safe ka. May autonomy ka na ako ang magdedesisyon. Pero may responsibility ka din na may ibang taong maaapektuhan sa decision ko. Diyan nagiging mature ang relationship. Hindi dapat gawin mo gusto ko. At hindi rin wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Ang mature version ay may sarili akong buhay. Pero hindi ibig sabihin na invisible ka. At ito ang malaking lesson para sa mga introvert. Huwag mong gawing badge of honor ang pagiging unreachable. Hindi achievement ang hindi pag-explain. Hindi strength ang pagiging emotionally unavailable. Hindi maturity ang pagsasabing, hindi ko kailangang magpaalam kahit kanino. Because sometimes you don't need permission. You need communication. At may malaking difference yon.
At para naman sa mga taong kasama ng mga introvert, huwag mong gawing requirement ang constant access. Hindi porket hindi nag-a-update every hour, wala nang pakialam. Hindi porket gustong mapag-isa, galit na. Hindi porket may sariling decision, disrespectful na. The healthiest relationship is not sabihin mo sa akin lahat. The healthy relationship is alam kong may bahagi ng buhay mo na iyo at alam ko rin kung kailan ako dapat isama. Yun ay tiwala. So bakit nga ba may mga introvert na hindi humihingi ng permission? Hindi dahil automatic silang bastos, hindi dahil wala silang pakisama, hindi dahil feeling nila superior sila. Minsan dahil mataas ang value nila sa autonomy, minsan dahil ayaw nila ng interrogation, minsan dahil social interaction drains them, minsan dahil natuto silang umiwas matapos silang ma-judge ng paulit-ulit. At minsan, aminin natin, dahil ayaw lang talaga nilang maistorbo. Pero kahit introvert ka, may responsibility ka pa rin. Hindi excuse ang personality para maging inconsiderate. At kung ikaw naman ang kasama ng introvert, may responsibility ka rin. Hindi lahat ng independence ay disrespect. Maybe the real question is not, bakit hindi ka humingi ng permission? Maybe the better question is, ano ba talaga ang kailangan kong malaman at ano ang kailangan kong matutunang respetuhin? Kasi sa dulo, ang healthy relationship ay hindi tungkol sa kung sino ang may authority. Hindi rin ito tungkol sa kung sino ang mas tahimik o mas madaldal. It is about when to speak, when to inform, when to ask, and when to simply respect another person's space. Kaya kung introvert ka, tanungin mo ang sarili mo, may boundary ba akong pinoprotektahan o may responsibility ba akong iniiwasan? At kung ikaw naman yung may taong introvert sa buhay mo, tanungin mo rin, humihingi ba talaga ako ng respeto o humihingi ako ng kontrol? Dahil minsan, isang maliit na pagbabago lang sa tanong ay kaya nang baguhin ang buong relationship. At baka sa susunod na may magsabi sa yung, hindi ako nagpaalam kasi hindi naman kailangan, bago ka magalit, bago mo sabihing wala kang pakisama, huminga muna at isipin, hindi niya ba ako nire-respeto o hindi niya lang ginawa ang bagay na gusto kong gawin niya? Magkaiba yon. Sobrang laking pagkakaiba. At baka doon natin matutunan ang pinaka-importanting bagay. Ang respeto ay hindi palaging pagsunod. Minsan, ang respeto ay ang pagbibigay sa isang tao ng karapatang maging tunay na sarili niya, habang responsable pa rin siya sa epekto ng mga desisyon niya. Ngayon, curious ako sa experience mo. Kapag may taong hindi nagpaalam sa'yo, feeling mo ba disrespect yon o depende sa sitwasyon? At kung introvert ka naman, humihingi ka ba talaga ng permission o nagsasabi ka lang para aware yung mga tao? Ikwento mo naman kung saan ka nang galing. Baka ang comment mo ang maging plot twist ng ibang taong nanunood din ngayon. Shoutout sa mga nanood ng nakakakilabot ang mga introvert na parang mga multo. Shoutout kay Kajit Warrior. Sabi niya, yap totoo yan kaibigan. Ganyan din ako Parang multo sa paningin ng mga pamilya ko. Dahil tahimik, hindi palakibo at hindi maingay. Katunayan nga ay hindi ako nakikihalubilo sa mga narcissistic kong pamilya. Kahit napilitin pa nila akong makisali, para lang pagmukain akong katawa-tawa, para lang sa pansarili nilang kaligayahan. Sabi naman ni Juan Cliting, ganun din po ako, pasulpot-sulpot nang hindi nila namamalayan. Sa katahimikan ko, bigla-bigla din ako nagsasalita at nagugulat sila. Hindi kasi nila alam na ako ay nakikinig sa usapan kahit tahimik lang sa tabi. Sabi naman ni Marie the Lightworker, good evening po Sir AP. Yes po, totoo po yung mga sinasabi nyo sa episode na to. Madalas akong binabatukan ng father ko dahil lagi siyang nagugulat sa akin. Kaya ginawa niya ako ng kubo sa burol. Ayaw niya akong tumira sa bahay namin. Mapapadali daw ang buhay niya. Which is okay lang naman. Salamat po ng marami. God bless. At ayon naman kay The Idol, good evening po everyone at kay Sir AP. Correct. Madalas nagugulat si ate kapag napapadaan ako sa loob ng kwarto. Lalo na kapag nastabi ko na siya at nagtanong ako, anong meron habang nanunood ng TV show. At shoutout din kay Introvert Life TV, Gretchen Marie Kayanan, Efrenilio Saitanan Jr., Mario Alipit, Melex Krieger, Andrew Alviola, Melanie Ponsing, Orland De La Rosa, Pax Tumulak, Ems Rods, Annalyn Granada,
Ses, Cairo Den Adi, Dog Snap, Marilyn Obra, Evelyn, Ramlat, Aronuel Montiel, Jola Short Video, Rod Elena, Delmori 23, Cathy, Mr. Julio Valiente, Edita Miyamoto, Glenn Adversario, Archer, at kay Miss Kims. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.